Nanay, yun nga po ang ipinagtataka ko. Hanggang ngayon ay wala pang nangyayari sa amin ni Mike sa ad ko. Ha? Totoo ba yan, anak? Kalahating taon na kayong kasala? Gulat na tanong ni nanay. Malungkot akong sumagot. Opo, nay, totoo po. Nibihira lang kami magtabi sa pagtulog at madalas ay sa kabilang silid. Siya humihiga pag nauuwi ng gabi at tulog na ako. Maging si tatay ay hindi makapaniwala nang sabihin ni nanay ang sinabi ko. Abah, anak. Akala ko pa. Naman ay magkakaapo na kami. Excited pa naman kami ng nanay mo na malaman kung babae na o lalaki ang magiging apo namin. Tapos wala pa palang pag-asa sa ad pa ni tatay. Hindi ko alam ang isasagot ko kay tatay. Maayos naman. Kasi ang samahan namin ni Mike bilang mag-aasawa, napakabait nito at lahat naman ng pangangailangan ko ay naibibigay niya. Wala akong masasabi pagdating sa pag-uugali ng asawa ko. Hayaan niyo, tay, at kakausapin ko si Mike tungkol dito. Sasabihin ko na gustong-gusto niyo na magkaapo. Ilang araw lang ay nakabalik na si Mike galing Maynila. May project daw ulit sila dito, kaya baka dito muna. Kami mamalagi sa bahay. Para daw hindi na kami humanap ng pansamantalang titirahan. Natuwa naman si nanay dahil makakasama na niya ako palagi. Nilinis at inayos ko ang aking silid upang doon muna kami ni Mike. Nilagay ko na din ang mga dalang gamit at damit ng asawa ko. Nang gabing iyon ay nag-inuman si tatay at Mike. Binuksan ni tatay ang usapan tungkol sa hinihiling nilang apo. Haba, Mike, kailan niyo ba kami mabibigyan ng apo ng nanay mo? Alam mo naman na may edad na kami at gusto namin makita man lang ang apo namin bago kami mawala sa mundo. Hayaan niyo po, tay, at paplanuhin namin ni Mira. Naging busy lang po kasi ako sa mga project sa Maynila. Matapos uminom ay natulog na din sila nanay at tatay. Si Mike naman ay pinapasok ko na din sa aming silid. Naligo ako at nagpabango ng gabing yon. Nagbabaka sakali na baka mag-iba ang ihip ng hangin at maisipan akong kalikutin ni Mike. Ngunit nagkamali na naman ako. Hindi naman gaanong lasing si Mike, pero tinulugan lang ako nito. Para saan pa at nagpabango ako. Naligo at nagsuot ng manipis at kakit-akit na pantulog. Nang magising ito ng umaga, ay humingi lang siya ng pasensya. Ang sabi niya, ay masama ang pakiramdam niya. Kaya nakatulog siya agad. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw ko na nan sabihin sa kanya ng diretsyo na nais ko nang magpakalikot sa kanya. Bigla ko tuloy na alala si Rex. Ang ex na mekaniko na magaling kumalikot ng mga sasakyan. Sa sasakyan lang kaya siya magaling. O mahusay din siya kung iba ang kakalikutin. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Wala pa ding nagbabago. Wala pa ding nagaganap. Madalas hindi na nakakauwi ng bahay si Mike. At ang katwiran nito ay gabi lagi natatapos ang trabaho niya. Nagtataka naman ako dahil dati naman noong hindi pa kami mag-asawa ay maaga naman siya palagi nakaalis sa site nila. Isang araw na hindi umuwi ng bahay si Mike ay hindi na akong katiis. Pinuntahan ko ito sa site nila. Medyo malayo yun sa bahay, pero pinilit kong hanapin dahil may namumuo. Nang pagdududa sa isip ko, bika may babae si Mike at yun ang kailangan kong alamin. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Nang marating ko ang site nila, tinuro lang sa akin ng guard ang opisina ni Mike at dali-dali kong pinuntahan. Break time ng mga worker kaya walang mga tao sa site pero sinabi ng guard na nasa opisina daw si Mike kasama ang architect nila. Nakita kong medyo kaawang ang pinto ng opisina. Binuksan ko ng kaunti at sumilip ako. Wala ako nakitang tao kaya pumasok na ako ng tuluyan at nabulaga ako ng magawi ang tingin ko sa banyo ng opisina na nakabukas ng mga oras na yon. Dahil isang lalaki ang nakatayo at may nakaluhod na isa pang lalaki sa harapan niya, enjoy ang lalaking nakaluhod na kumakain ng lollipop at halos mapapikit naman ang may-ari ng lollipop. Nang dumilat ang lalaki ay nagkagulatan pa kami nang napatingin sa akin. Shock na shock ako nang nagkatitigan kami ng lalaking nakaluhod. Si Mike, ang asawa ko. Tumayo ito at akmang lalapitan ako pero bigla na lang akong nagtatakbo palabas. Tumutulo ang luha ko na lumabas ng site at nang may makita akong tricycle ay agad akong sumakay. Hindi ako makapinwala, kaya pala hindi ako ginagalaw nito. Lalaki rin pala ang gusto. Pagdating sa bahay ay nagulat sila nanay at tatay dahil umiiyak pa rin ako. Dumiretso ako sa silid namin at nagkulong ako. Hinaya na lang muna ako nila nanay at bandang hapon ay kinatok ako nito. Gulat na gulat din ito nang ipagtapat ko ang lahat. Maging si tatay ay galit na galit kay Mike dahil sa panloloko nito sa akin. Inaantay ni tatay na umuwi si Mike dahil nais niyang komprontahin ito. Ngunit hindi ito umuwi ng gabing iyon. Ilang araw ang lumipas pero walang Mike na dumating.
Pinuntahan ito ni tatay sa site nila, pero hindi niya rin inabutan. Wala rin makapagsabi kahit isa sa mga worker doon kung saan tumutuloy ang asawa ko. Naiintindihan ko kung hindi agad makakaharap sa amin si Mike. Malaking kahihiyan yun para sa kanya at para sa pamilya namin. Pwede ko naman siyang tawagan pero hindi ko na ginawa. Bahala na siya kung tumawag siya o magpakita siya kung kaya niya pang magpakita. Isang linggo ang lumipas ng may doon. Dumating na sulat galing kay Mike. Nakalagay iyon sa isang sobre na nakalagay din sa isang envelope. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa inyong kasalanan. Sorry kung ikaw pa ang nagamit ko upang pagtakpan ng tunay kong pagkatao. Gusto kong malaman mo na walang bisa ang kasal natin. Lahat ng iyon ay peke, mula, sa taong nagkasal sa atin at sa marriage contract natin. Na-pressure na kasi ako eh. Nagtataka na ang mga magulang ko dahil sa edad ko daw ay hindi pa ako nakakaisip mag-asawa. Naghihinala na din sila na bakla ako dahil may mga nagsasabi din sa kanila. Kailangan kong patunayan sa kanila na mali sila at ikaw ang naging patunay ko. Ang peking kasal natin at maging ang church wedding. Gusto kong makabawi man kang sa abala at sa mga ginawa kong panluloko sa inyo ng nanay at tatay mo. May check sa loob ng isa yang sobre. Maaari mong magamit yan para makapagsimula ng negosyo. Tanggapin mo yan para kahit paano ay gumaan din ang kalooban ko. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Salamat sa lahat at patawad. Napaluha na lang ako sa mga nabasa ko. Nang buksan ko ang envelope ay nagulat ako dahil malaking halaga ang laman nito. Tama siya dahil maari nga akong makapagnegosyo sa halagang iniwan niya sa akin. Isang buwan lang ang lumipas ay nag-isip na nga ako ng negosyo upang hindi naman masayang ang perang iniwan ni Mike. Gusto ko sanang buksan ulit ang talyer ngunit ayaw na ni tatay. Mahirap din daw kumuha ng magaling at mapagkakatiwala ang mekaniko. Dahil marunong sa mga piyesa ng sasakyan si tatay, ay auto parts ang naisip kong simulang negosyo. Katuwang si tatay ay nagsimula kami sa mga basic na piyesa ng sasakyan. Sa tagal na ding may talyer ni tatay ay kabisado na niya ang lahat. Madami rin siyang kakilala na may-ari ng talyer at yun ang mga naging suki namin. Hanggang sa unti-unti ay nakilala na din ang shop namin. Halos lahat ng talyer sa lugar namin ay naging suki namin. Pinupuntahan ko kasi lahat ng alam kong maari naming maging customer at inaalok ko sila ng mas mababang presyo upang sa amin na sila tatakbo kapag kailangan nila ng pyesa. Dahil sa pagtityaga ay unti-unti naming napalago ang negosyo. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag. Sa isang talyer daw sila na nasa kabilang bayan at nangangailangan daw ng pyesa pero wala daw available sa mga shop na malapit sa kanila. Nataon naman na meron kami ng hinahanap nila. Dahil gusto kong madagdagan ang mga client namin, na talyer ay ako na mismo ang nag-offer na magdadala ng pyesa ng sasakyan. May kotse naman ako na naipundar ko na din dahil sa negosyo. Second hand lang pero maayos naman. Agad kong tinungo ang bayan kung saan nandun ang sinasabi niyang talyer. Hindi naman ako nahirapan hanapin dahil nasa roadside lang din. Nagulat ako dahil malaking talyer pala iyon at ang daming nagpapagawa. Kaagad akong sinalubong ng isang babae na nagpakilalang sekretarya ng may-ari. Nang maibigay ang pyesa ay agad kong tinanong kung andun ang may-ari. Amamang totoo niya na inaantay talaga kayo ni sir. Inaasahan niya na kasi na kayo ang magdadala ng pyesa. Gusto niya po ata na makausap kayo ng personal. Inaya ako nito sa likurang bahagi ng talyer. May isang di kalakihang bahay, pero maayos at maganda ang disenyo. Fully paint din ito at puno ng mga halaman sa labas. Pinapasok ako ng babae at pinaupo sa sala. Pinaglabas ako ng orange juice at saka lumabas at iniwan na ako. Mampakihantay na lang po si Sir Saad pa niya bago lumabas. Hindi ko maintindihan pero kinakabahan ako ng mga oras na yon. Ilang minuto akong naupo sa sala at patingin-tingin sa paligid ng maagaw ng pansin ko ang isang picture frame na nasa dingding. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako. Nilapitan ko ang litrato at doon ko nasigurado. Ako ang nasa picture frame. Paano nangyaring may litrato ako sa may-ari ng talyer na ito? Tanong ko sa isip ko. Naala ko si Rex. Sa kanya ko ibinigay ang litrato na iyon. Pero paanong nangyari? Takang-taka ko. Nakatayo ako at nakaharap sa dingding nang may magsalita sa likod ko. Yang babaeng yan ang papakasalan ko saad nito. Kilalang kilala ko ang boses na yon. Humarap ako dito at hindi nga ako nagkamali. Si Rex ngayon. Parang pinanang muli ni Cupido ang puso ko dahil kung gwapo siya noon, ay mas gwapo siya ngayon. Kung dati ay na-inlove ako sa Rex na laging puno ng grasa sa katawan dahil sa kakakalikot ng mga sasakyan, mas lalo akong nabighani sa Rex na kaharap ko. Ngayon, malinis maayos ang pananamit mabango at mas kuminis ang kutis niya ngayon.
Kinuha niya ang kamay ko at inilabas ang isang singsing. Sa kanya isinuot yun sa daliri ko. Mira, mahal ko, will you marry me? Hindi na ako nagpakipot pa. Agad akong sumagot ng yes. Oo, mahal ko. Tinatanggap ko ang alok mo. Magpakasal tayo. Niyakap ako nito ng mahigpit. Naglapat ang aming mga labi. Nagulat ako nang buhatin ako nito at tanungin. Maari na ba nating i-advance ang honeymoon? Nakangiti akong tumango at tuluyan na nga niya akong binuhat papunta sa siliid. Doon nabigyang kasagutan ng katanungan sa isip ko noon. Na kung hindi lang ba sa sasakyan magaling kumalikot si Rex, kakaibang kalikot din pala ang kayang gawin sa akin ni Rex. At hindi lang kamay, kundi maging ang dila niya ay ginamit niya na pangkalikot sa makina kung unang beses palang makakalikot. Maghapon akong kinakikot ni Rex ng araw na yon. Hindi na siya. Nagtaka na yon ang una kong karanasan. Alam niya daw kasi ang lahat ng tungkol sa nangyari sa amin ni Mike. Ipinabasa niya sa akin ang sulat na ipinadala ni Mike. Rex, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Nais kong malaman mo na alam ko ang relasyon niyo ni Mira noon. Alam ko din na siya ang babaeng inaatay mo at itatanan mo sana nung nakita ka namin. Pasensya na kung naging makasarili ako noon. Hindi ko naisip na masasaktan ka ng husto sa ginawa ko. Gustong makabawi man kang sa iyo. May tseke sa sobre na pinadala ko sa iyo. Gamitin mo yan upang makapagsimula ng negosyo, kung ba't magtagumpay ka at may pagkakataon pa. Balikan mo si Mira at ituloy niyo ang pagmamahalan niyo. Ikaw ang nararapat para sa kanya. Salamat at patawad. Sinabi din ni Mike ang tungkol sa peking kasal namin. Isinama ko si Rex sa bahay at doon ay formal na niyang hiningi ang aking kamay kila nanay at tatay. Sa pagkakataong iyon ay hindi na tumutol pa si tatay. Nagpakasal kami ni Rex at sa araw ng kasal namin ay dumating ang hindi namin inaasahang bisita. Si Mike kasama kanyang jowa. Yung lalaki na nakita kong kasama niya nung nahuli ko sila sa site, ipinakilala niya yun sa amin. Napatawad na namin siya at napatawad na din siya nila nanay at tatay. Natanggap na din daw ng pamilya niya kung ano siya. At mukhang masaya naman sila ng jowa niya. Pinag-isa namin ang negosyo namin ni Rex. Auto shop and auto supply at isa sa mga suki namin ay si Mike.